Alright, magandang araw po. Share na lang po ulit tayo. Share ko po yung sa aking palagi po ay pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ito po ay at share po natin ngayon. At ngayon po alamin po muna natin kung ano ba tayo talaga. Ano ba ang kalagayan natin? Halimbawa po sa isang doktor, halimbawa ikaw ay isang doktor, may pasyente ka na nakikita mo na sobrang healthy, magandang katawan, masarap, masustansyang kinakain, pero pa-check up siya sa'yo, tinignan mo yung x-ray, so makita mo yung sa x-ray niya, kinakain na pala ng sakit yung katawan niya. So anong gagawin mo? Ibibigay mo ba yung gamot o ipapakita mo muna sa kanya x-ray? Kasi kung bibigay mo sa kanya kagad yung gamot, hindi niya tatanggapin kasi alam niya na fit siya at malakas siya, wala siyang sakit. So ipapakita mo sa kanya x-ray, makikita niya na may karamdaman siya, may kumakain ng sakit sa kanyang katawan, at kung ibibigay mo sa kanya yung gamot, tatanggapin niya yung gamot kasi ma-appreciate niya yung gamot. So ganun po ang gagawin natin ngayon, na tayong lahat po ay may karamdaman, lahat tayo ay may suffering, lahat tayo ay nagkasala o may kasalanan. At tingnan po natin sa unang Korinto, 1 Corinthians 6:9 to 10. Sabi po dito sa Korinto 6:9 to 10, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga nangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga napakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. So, yun po. Mayroon pa rin po tayo dito. Ano ba tawag mo sa taong nagsisinungaling? So, ang tawag po natin sa taong nagsinungaling ay sinungaling. Ano po tawag sa taong kumuha ng bagay na hindi sa kanya? Magnanakaw. So, gumamit ng pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan, blasphemy po yan. So, ano pa? Nag-commit na ba tayo ng adulterio, pangalunya? Sabi po ng ating Panginoon sa sa Mateo 5:28. Mabilis lang po tayo para may upload natin to. Mateo 5:28. Tayo po sa Mateo 5:28. Mali. Ito yung puntahan natin. Matthew 5:28. Ito, Mateo 5:28. Sabi po dito, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. So, adultery, fornication, sex outside marriage, part po yan. Nakapatay ka na ba? Sabihin ng iba, hindi pa. Pero sabi po ng ating Panginoon, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapapas panganib sa kahatulan, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid raka, parang stupido, ganun, mga masakit na salita o hate, ay mapapas sa panganib. Yun po sabi. So, doon po nakikita po natin, ma-x-ray natin na tayo talaga ay makasalanan at hindi tayo we are deserved to hell. So, Romans 6:23, sabi po sa Romans 6:23, Romans 6:23, sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, andyan pa rin po, may kinasasupang pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon. Pinagkaloob po niya sa atin ang kanyang anak. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po yung sumampalataya? So, yun po, may regalo po kasi ang ating Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan. Yun po yung grace po na binibigay sa atin, o biyaya po na buhay na walang hanggan. Yun po ay regalo sa atin
na depende po sa atin kung tatanggapin po natin yon, yung regalo na yon, yung buhay na walang hanggan na binibigay po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay tinatanggap po natin ang regalo na yon, at tayo po ay repent or pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Huwag natin gawin ang ating mga dating kasalanan. Yun po, at tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. At basahin po natin ang ating Biblia araw-araw. No Bible, no breakfast po. Amen. God bless. Bye-bye.